Magandang araw mga kaagrisikap. Mag-abono na ako ngayon sa aking palay. Love 77 Hybrid Rice. 8 days after transplanting. Unang sabog ko pa ito ng abono. Isang sako ng 14-14-14 at isang sako ng 21-00. At ihalo ko itong ibinigay ng DE na Farmer's Friend, isang organic plant supplement. Ang benefit raw nito is to improve yields, harvest, accelerate plant growth, acid neutralizer, reduce non-organic input, improves root development at soil rejuvenator. At ang nutrient content nito ay 2.21% ang nitrogen at ang 3.78% ang P at ang K ay 1.81%. Maliit lang ang porsyento ng NPK nito pero okay lang. Supplement lang naman ito. Ihalo ko itong 400 grams sa dalawang sako ng abono. Mix nating mabuti para pantay ang epekto ng abono. Ngayon lang din ako nakahalo nito sa abono. Nakalimutan ko last cropping. Bigyan muna natin ng kunting abono ang mga puno ng niyog ko. Bawat abono sa palayan, makatikim rin sila ng kunting abono. Ito na ang palay ko mga kaagrisikap. 8 days after transplanting. Umpisa ng bumerdi. 1 to 2 lang ang kanilang tanim dito sa unang kahon. Pero katamtaman lang ang distance, isang dangkal. Tingnan ko kung ano ang kaibahan sa ibang kahon na 2 to 3 bawat tanim. Kung ano ang mas maganda umani. Kasi may magandang tingnan na palay pero mahina umani. Sana ngayong season mga kaagrisikap palarin na tayo. Sana makuha or maabot na natin kahit 10 tons lang muna. Kasi ang iba ay napakarami o napakalaki. 12, 13 to 17 tons. Masaya na ako kahit 10 tons lang muna. Kaya bawat taniman, research tayo lagi. Paano natin maparami ang ating ani? Kaya ng iba. Bakit hindi natin kaya? Kaya research tayo palagi mga kaagrisikap. Paano alagaan ng ating palay? Paano gamitin ang mga herbicides para walang damo ang ating palayan? The most of all, protocol ng fertilizer. Kailan ang magandang timing isabog? Last is pesticide and fungicide. Hanggang dito na lang muna mga kaagrisikap.
Salamat mga kagrisikap sa panonood at pagsubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye.